Hi guys! Magandang gabi! Welcome back po dito sa Gandara SIU channel. Andito na naman nga po ako nagbabalik ang nag-iisa ninyong nagmamagandang Kaligitary Cads upang maghatid ang latest update and fresh happenings patungkol po sa TVJ. Basta mga balita na may kinalaman sa Itbulaga, sagot na po natin yan. At ganun din po sa mga balita sa loob at labas ng showbiz. Kaya naman kung isa ka sa mga bago lang at ngayon lang napapasyal dito, maaari po ninyong pindutin ang subscribe button at notification bell na nasa baba para maging updated po kayo at ma-notify sa mga susunod natin pong updates and videos. So, ito na nga, para po sa gabing ito, ang ating pag-uusapan ay pumapatungkol nga po dito sa Itbulaga na kinikilala bilang greatest show, of course, dito po sa atin sa Pilipinas. And napakarami din nga po Kaligitary Cads din ng mga achievements nitong Itbulaga. So, talagang pumipila. And ito yung nakakatawa sa TVJ, sa Itbulaga. Kaya talaga ang mga Kaligitary Cads ay very proud din po sa kanila. So, nakalagay nga po dito sa Itbulaga, no? Ang Itbulaga lang naman po ang number 1 noontime show for almost 44 years. Sila rin po ang longest running noontime variety show dito sa Pilipinas for 45 years and beyond. Sila rin po ang longest television show in the Philippines. So, diba? Pasok nga rin po ang Itbulaga sa top 5 longest show in the world, with over 13,000 episodes. Sila rin po ang first variety show mula dito sa Pilipinas to have a franchise in 2 countries. Ang Itbulaga din po ang longest tenured host, spanning 8 presidents. Nakalagay nga din po dito na ang Itbulaga ang first TV show to have 4 major stations as their network. So baka mamaya may magsingit po dyan na natalo na po ng Showtime ang Itbulaga kasi 5 istasyon na sila ngayon. But sadly to say, hindi po nila home network kasi ang Showtime ay sa ABS-CBN pa din. And may nakalagay naman ditong first. So, tugma at akma pa rin naman dahil ang TVJ pa rin po ang first bago pa man itong Showtime. Nakalagay din dito, only show to topple at least 50 rival shows. Variety, game, drama, movies, sitcoms, gags, etc. Only show to have at least 5 different batches of co-hosts. Considered, ito pa ang nakalagay po sa huli, ang Itbulaga ay considered to be the greatest television. So, malinaw dito mga Kaligitary Cads na nananatili na ang TVJ's Itbulaga ay still nangingibabaw. So, marami man or maugong man na pinag-uusapan ngayon ng It's Showtime, mapa-issues, because sa kanilang move na makipag-collaborate na rin sa All TV. So, maugong man ngayon ang It's Showtime na nananatiling angat po ang Itbulaga. They are still considered as the greatest television. And of course, greatest host natin dito sa Pilipinas. Anyway, ngayon naman pag-usapan po natin mga Kaligitary Cads ang patungkol sa ilang mga pagbabago dito po sa TV5 na dapat po nating asahan at abangan. So, mayroon pong mga na-remove ang schedule mga Kaligitary Cads. And tama nga ang chika na ang ilan sa mga programa po ng TV5, kagaya na lamang ng Lumuhod Ka sa Lupa ni Kiko Estrada, ay ma-adjust ng oras. So, mula po dito sa DRPS Philippines, from June 17, 2024, some of our favorite kapatid show will making some changes to the time slot involving Lumuhod Ka sa Lupa and Pamilya Sagrado, as well as some updates to the upcoming programs such as Will to Win and Going Bulilit on Kapamilya Channel A to Z and Ole TV. So for Lumuhod Ka sa Lupa, its previous time slot of 14 hours
6:30. After Itbulaga on Hapon Champion Block will be moving to its newer airtime at on Todo Max Primetime 5 right after Frontline na Pilipinas. So, i-remove na nga po sa primetime. Nako, upgraded ang ating Kiko Estrada. Ayan, labas mga Kimi Fines. Support po natin yan. Parehas na pong merong busy yung dalawa, no? Si Kiko sa Lumuhod Ka sa Lupa, si Miles ay sa kanyang Padjak Princess. So, supportahan po natin yan. Level up. Ngayon si Kiko, nasa primetime na. So, right after Frontline Pilipinas po yan. And for Barangay 5 Panalo, it will be airing for their final 10 airing days, which shall air its finale by June 28, 2024 on its newer time slot of 17:30 before Frontline Pilipinas. And for Pamilya Sagrado naman, Philippine TV's biggest teleserye of the year, backed by ABS-CBN Studios and Dreamscape Entertainment. It will be premiering this June 17, 2024 after FPJ's Batang Quiapo on Kapamilya Channel A2Z and TV5. It is also available on I1 TFC beginning tonight, June 15, 2024. However, according to Kapatid Insider, the time slot of High Street will also be affected. Thus, it shall be aired at 22 hours for the premiere day and shall be revert back to 21 hours and 30 minutes on Tuesday, June 18, 2024 onwards. In addition, for Gawin Bulilit 2024 reboot, the supposed premiere day of it will be postponed instead of June 17, 2024 because according to Certified Kapamilya, they will have to do some changes on the programming, such as technical changes as well as their clearance and permit by the Department of Labor and Employment involving the cast of the children's comedy gag show. The new premiere date shall be announced very soon. About naman po dito, sa kamakailang pagbabalita, pag-aanunsyo ni Kuya Will sa kanyang bagong programa or sa kanyang pong pagbabalik sa TV5, ay still i-update pa rin po sa atin. So also yesterday, June 15, 2024, as announced on their live stream regarding Willie Revillame's return to TV5, that he will have his own new show that is about to arrive very soon, which is named Will to Win. More updates on TV5 and Will to Win Facebook pages. So, yun po yung ilan sa mga pagbabago na mangyayari or magaganap po dito sa TV5. And I think, panghapon po ito lalagay ni MVP, pang 5 p.m. pa rin, kung saan po kilalang kilala na ang oras ni Kuya Will. Basta pang 5 p.m. po siya. And base po sa chika ay aligagana rin po ang GMA Network. Pinaghahandaan na nila yung kanila pong ipapantapat dito sa upcoming na game show ni Kuya Will sa TV5. Isa lang po ibig sabihin yan, threatened din po sila dito po sa pagbabalik ni Kuya Will. Di naman po kasi may tatanggi na mahal din po talaga ng masa ito pong si Kuya Will. Sa dami din ba naman nga na kanya pong natutulungan. Meron man pong magsabi na laos na, tapos na ang oras si Kuya Will, etc. etc. But still, hanggat nandyan yung kanya pong ginagawang pagtulong, hanggat nakakatulong ang kanyang programa para po sa mga Pilipino, hindi po mabobokya ang wawawin kahit po tapatan pa ito ng GMA Network. Sa ngayon kasi, di po man may bashers na agad itong si Kuya Will. Nalaos na nga raw po ito, tapos na ang kanyang oras at hindi na nga raw siya gusto ng mga tao dahil sa mga issues niya nung mga nakaraan.
So, I hope na mahinto na lamang po mga kadarikads sapagkat at the end of the day, mga kababayan din naman po natin ang makikinabang. So, yun daw po muna guys sa aking update sa gabi ito. Don't forget to click the subscribe button and notification bell for more updates.